Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga hinaing ng ating mga magsasaka laban sa mga palisiya ng administrasyon ni PBBM. Okay, so yung ating dark chocolate, meron pa tayong available stock ngayon. Kaya pwede kayong mag-order, magtawag sa number na ito, 0916-9000-997. First come, first serve po dahil limited ang stock. Okay, dito sa headlines ng Philippine Star ngayon, title po is Farmers, Rice Tariff Cut ay stab in the back. Kung sinaksak ka sa likod, anong tawag doon? Stab at the back, diba? Patraidor. So, in a way, sinasabi ng mga farmers na ang gobyernong ito is trinatraidor ang mga magsasaka. Okay. So, bakit? Kasi yung may bagong desisyon ng NEDA na ang chairman ng Pangulo. At ang desisyong ito is anytime from now, pipirma na, mag-i-issue ng Malacanang ng executive order. Ibaba na ang pababain na ang buwis ng imported na bigas from 35% to 15%. So, ang Federation of Free Farmers, they describe this move as a stab in the back. I don't know kung paano ko itagalog ang stab on the back. Pag traidor, sa walang bahala sa kapakanan ng mga farmers. Okay? So, NEDA, sabi ni Raul Montemayor, ang National Manager ng Free Farmers, Federation of Free Farmers, NEDA has deprived industry stakeholders of the right to genuine consultation and due process. Binaliwala. Hindi daw sila nakonsulta sa desisyon na ito. Kaya sabi ni Raul Montemayor, normally, proposed tariff changes undergo hearings conducted by the Tariff Commission. Recommendations are then given to the NEDA board. This procedure was not followed before the lowering of the rice tariff. Nako, medyo pala ito. Mabigat ito kung totoo itong sinasabi ng manager ng Free Farmers, Federation of Free Farmers. It's normal procedure na may consultation. So, papaano nag-come up yung NEDA ng ganong decision na hindi man lang nila kinonsulta ang mga farmers? Di ba? So, hindi natin masisi itong Free Farmers, Federation of Free Farmers, kung sinasabi nila nga stab on the back, inonse o trinaidor. I cannot find any other Tagalog word ng stab on the back, patraidor, na pinahirapan. Okay. So, Montemayor, sabi niya, during the 2023 Senate hearings on the ratification of the Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Treaty, the executive branch assured rice farmers that rice and other sensitive agricultural commodities would not suffer diminution in tariff protection for the duration of the agreement. So, doon sa Senado, ito pala ang napag-usapan na hanggat nandyan yung RCEP, yung
Regional Comprehensive Economic Partnership, dapat hindi ibaba ang tariff para sa mga agricultural products, lalo na sa bigas. So, that honorable commitment has been rendered worthless by the NEDA board. Nako, don't know, ano bang nangyayari dito sa ating bansa na ito, may usapan na palang ganito na dapat huwag ibaba ang tariff o buwis ng bigas hanggat hindi nakukonsulta ang mga farmers. Ito, malaking grupo ito, yung Federation of Free Farmers, all over the country ito. Tapos pinabayaan lang ng NEDA o ang gobyerno. Okay, dagdag pa ng National Manager. Our experience since trading in the rice industry was liberalized under the rice tariffication law and tariffs were lowered also on non-ASEAN rice imports, it has been salutary. Our dependence on imports from the volatile world market has grown from 10% of the total domestic consumption to around 25%. Rice retail prices have risen. Lalo daw tumaas ang presyo ng bigas habang lumuluwag ang measures sa pagpasok ng imported rice. Kasi itong pagbaba ng buwis, nagiging liberal. Babaha ang merkado itong imported rice. So, kung babaha ang imported rice, anong mangyayari sa ating local production? Anong mangyayari sa mga farmers? Yung competition nila, lalala ang competition. So, ang maaapektuhan talaga dito ay ang mga farmers. Okay? So, claims that the 15% rice tariff will provide a major and lasting relief to consumers are more a shot in the dark rather than a probable result. Suntok lang daw sa buwan yung paniniwala ng gobyerno na bababa ang presyo kung itong ibinabana nila ang buwis ng bigas. Okay, ito na basa ko kahapon yung editorial ng Philippine Star. Ganito rin ang pananaw nila eh. Yung editorial is sinasabi na ang gobyerno daw ay dapat huwag isaalang-alang ang hinaing ng mga farmers na ito. Okay. Ni-remind nga ng editorial ng Philippine Star na itong usapin ng presyo ng bigas ay napaka-sensitive ang administrasyong ito dahil nga yung pangako noong 2022 na election is gagawing 20 pesos per kilo ang bigas. So, imposible daw, sabi ng editorial, agricultural experts are one in saying, imposible na maabot yung 20 pesos per kilo ang bigas even up to the end of the term of this administration sa 2028. So, ang nakikita ko, parang naprapraning na, natataranta na itong administrasyong ito kasi yung pangako na 20 pesos per kilo ang bigas, hindi na tutupad. Kaya ito, dahil ibinabana nila ang buwis, at least, sabi ng NEDA, baka bababa hanggang 29 pesos per kilo. Kaya lang, akala ko nung una, 29 para sa lahat. Oh, that's good. Kasi lahat makabili ng 29 pesos per kilo ng bigas. Hindi pala. Yung 29 na yan ay para lamang sa mga porpis, yung mga pobreng-pobre na parang bibilhin lang nila sa kadiwa. Kasi ang kadiwa ngayon, wala rin. Mahal pa rin ang bigas. So, ito, binaba ang buwis. Ang makikinabang lang dyan, mga importers. At I agree,
dito sa Federation of Free Farmers na kawawa talaga ang magsasaka, mamamatay, wala na silang incentive sa kanilang farming livelihood kung ganito ang mangyayari. So, I don't know. Maalala ko nung birthday ng Pangulo nung last year ba yun? Tinanong anong birthday wish niya. Ang birthday wish niya is gusto niyang makaahon sa kahirapan ng mga farmers. Kasi by that time, siya pa ang DA Secretary. Makaahon. So ngayon, itong decision nila na ibaba ang buwis ng bigas, imported rice, instead na makakaahon ng mga farmers, lalo nilang inililibing sa kahirapan. Kaya, hindi natin masisi ang Federation of Free Farmers na nagsasabi na sinaksak sila sa likod, trinidor, init sa puwera, hindi sila kinonsulta.